Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Kapin 17,000 ka mga notebooks nga adunay naong sa mga kanhi opisyal sa probinsya sa Sugbo. Gipatabunan tungod sa mahimong epekto sa El Nino phenomenon, pagpaubos sa state of calamity sa dakbayan sa Sugbo. Gikonsidera problema sa langay nga sulan sa syudad sa Sugbo, solusyonan ni Vice Mayor Tomaso Osmeña. Giingong panagkonsabo aron makaikya si Senador Ronald Bato de la Rosa, gisubay na sa Department of Justice. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tecling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mukapin sa 17,000 ka mga notebook nga adunay naong sa mga kanhi opisyal sa probinsya sa Sugbo, gipatabunan sa bag-ong administrasyon. Kini aron dili mabalda ang mas makakonsentrate pa sa pagtuon ang mga tinun-an. Dugang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gitabunan og gipailisan sa Cebu Provincial Government ang moabot sa 17,000 ka mga notebooks nga adunay mga naong sa kanhi opisyal nga nakaprinta nga mao'y gamiton sa mga tinun-an sa pampublikong tunghaan. Ang maong mga notebooks kabahin kini sa dakong distribution sa moabot sa 1 ka milyon nga school supply sets nga gigahinan og pondo nga moabot sa 370 milyones ka pesos. Si Cebu Province School Board Focal Christopher Baricuatro nagkanayon nga bisan og gibag-o ang naong sa moabot 17,000 ka mga notebooks, ang mga bag-ong notebooks mao'y printahan sa bag-ong disenyo nga adunay logo sa probinsya, multiplication table, shapes ug numbers. So ang mga i-purchase na mong bag-o is the same design. Logo only. Tapos name, section, grade, and sa loyo, sa writing is may shapes and numbers sa loyo, and sa composition, multiplication table. Nasayran nga ang maong mga notebooks adunay naong nila ni kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia ug mga board members sa 16th Sangguniang Panlalawigan. Giingong gituyo kini aron nga masiguro nga dili mo sentro sa hulagway sa mga opisyal kundi mapahimuslan ang disenyo niini o giingong makatabang sa pagtuon sa mga tinun-an. RV Veloso, CCTN News. Department of Environment at Natural Resources 7 ni mando sa Cebu City Government nga hawanan ang mga basura sa South Road Properties hangtod sa 3 ka buwan. Tungod kini sa giingong kakuwang sa dokumento aron himuong transfer station ang maong labayanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag sa mga kadaguan sa Department of Environment and Natural Resources nga adunay 60 hangtod 20 ka adlaw ang Cebu City Government aron paghawan sa mga basura sa South Road Properties. Tungod kini sa giluwatan nilang cease and desist order ngadto sa maong dapit ngadtong Hunyo 7. Gipasabot sa Environment and Management Bureau 7 nga dili dumping site ang duol sa pond area sa SRP. Wala usab sila giluwatang Environmental Compliance Certificate aron himuon kining labayanan. And that's why we have called them for a technical conference, and they were given us a cease and desist order. So during the technical conference, they committed to clean up because we require them to clean up the area.
Sumapa ni DNR 7 Director Laudimir Salak nga mipasalig ang Cebu City Government sa paghawan dayon sa mga basura ato sa ilang technical conference. Nakahigayon sa pagpasabot niya ng panahon na ang dakbayan nga igulang gibuwag amaw mga basura sa SRP una pa ilabay sa pribadong landfill sa Aluginsan. Dami pa rin basura and still mixed waste. And in fairness with the local government, napakahirap pong i-handle ng basura dito sa Cebu City. I've seen a lot of Cebu, but this is one where siguro because of development. Base usab sa mga reports, may pasalig usab ang Cebu City Government nga ipatuman ang no-touch ground policy sa SRP transfer station. Nasayran nga mogamit ang syudad og ramp system aron di makataak sa yuta ang mga basura nga ibuwag. Mong padayonon sa DENR 7 ang monitoring sa mga transfer station aron masiguro nga gisunod gyud ang striktong mga lagda ubos sa environmental laws. They're not committed and meron silang pinirmahan. They have to really do the clean up and once and for all decide on really ano yung kanila to throw their deliver or dispose their garbage in the sanitary landfill really na dumaan sa approval ng DNR. Ian Navarro, CCTN News. Butuanon River sa Barangay Umapad, Siyudad sa Mandaue, limpyuhan, kinilak kabahin sa Uplan Kontrabaha Program sa nasudnong kagamhanan. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Formal nga gilusad ang paglimpyo sa sapa sa Butuanon sa Barangay Umapad. Mukabat sa 4 ka kilometro nga bahin sa sapa. Ang limpyuhan pinaagi sa desilting og dredging operations aron mapalambo ang kapasidad og pagdagayday sa tubig. Dili momino sa siyam ka mga kagamitan nga mga backhoe ug excavator ang gibidensyonan kaganinang buntag nga gamiton sa rehabilitasyon. Ang dredging operations gipatuman sa pribadong kumpanya ug walay gasto sa gobyerno. To San Miguel Corporation for initiating this program. Karon ako nakibaw na 6 years na din nila na program pero nasa sa NCR. So this is first in the Visayas. We're very fortunate na nga rin nila gisugod sa atong syudad gyud, no, from the mouth aning Butuanon River up to 4 kilometers. So more estimate na to up to sa Pacific Mall or Lapas Gamay. So dako na kay ni siya. Ang Uplan Kontrabaha, proyekto sa nasudnong kagamhanan nga gipatuman pinaagi sa Department of Public Works and Highways sa pakigalayon sa pribadong sektor. Tinguha ni ini nga maminusan ang pagbaha pinaagi sa pagdiklag sa mga kasapaan. Gipasalamatan ni Uwano ang suporta o gitug-an nga nagpabiling hagit ang pagbaha sa syudad og nagkinahanglan og tabang sa nagkadaiyang mga stakeholder. Gihangyo niya ang publiko nga dili magpataka og labay sa ilang mga basura nga usa sa hinungdan sa pagbara sa mga drainage. Si DPWH Undersecretary Charles Calima nagkanayon nga gitutukan nila ang programa sa kontrabaha. Yung pong OKB natin, itinatag ito dahil nire-review muna natin yung flood control projects natin, yung funding dito. So in-note muna para tingnan ano ba yung pinakamabisa talaga na flood control project. Meantime, habang nire-review yun, binuo itong task force para linisin yung mga ilog natin. Flood monitoring natin. Tapos meron na tayong mga quick response teams. Ang kalihukan gitambungan ni Congresswoman Imari Lole Papuano Dizon o uban pang opisyales sa syudad o sa DPWH. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Pagpaubos sa state of calamity sa dakbayan sa Sugbo, gikonsiderar karon ni Mayor Nestor Archibal tungod sa mamahimong epekto sa El Nino phenomenon. Samtang gitataw sa Pag-asa Visayas nga mahimong magdungan ang grabing pag-uwan taliwa sa hulga sa Huaw. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Parehong gibantayan sa mga lokal nga kagamhanan o mga hingtungdang ahensya ang mamahimong epekto sa El Nino phenomenon lukop Pilipinas ning tuiga. Tungod niini, gikonsiderar ni Mayor Nestor Archibal nga ipaubos ang dakbayan sa Sugbo sa state of calamity. Ilabi na nga anam-anam ng natagamtaman sa mga tamnanan ang bating epekto sa nagkainit nga panahon diin niabot na sa 13 million pesos ang natalang pagguba. Gikan kini sa 500 hectares nga mga natalang pagguba gikan sa agricultural lands diin daghang mga mag-uuma ang apektado. Gipaabot ni Archibal ang dugang pang recommendation gikan sa Cebu City DRRMO ug ubang ahensya una pa makahukom.
we are actually asking the disaster team and also the dining report because we would like to make and anticipate the calamity na ito na sitwasyon para we can get more funds. Matod sa pag-asa nga hangtod 92% ang probability sa mamahimong epekto sa grabing huwaw lukop nasod. Gipasabot ni Pag-asa Visayas Director Engineer Alfredo Kiblat nga posible kining mukusog pa hangtod sa very strong nga El Nino sa uwahing bahin ning tuig 2026 ug magpabili hangtod sa sayong bahin sa tuig 2027. Apan bisan pa man sa grabing huwaw, wala gipadaplin sa Pag-asa Visayas ang posibilidad nga makasinati ang Kabisayan og kusog nga uwan o di baka bagyo diin posible pa kining mudungan ilabi na sa katapusang bahin ning tuiga. Regards to the effect or impact aning El Nino na mag-trigger o dry spell o kining gitawag nato drought. From time to time we'll issue the forecast and the actual nga nahitabo sa in terms of the kaning dryness of the province na may tabo niya. Kay unang maapektuhan man ang agriculture sector, gipangandaman sa Cebu City Agriculture Department ang 30 million pesos nga pundo aron mapugnan pa ang dakong kadaot sa mga tamnanan. Matud sa head nilang si Engineer Joey Baclayon nga subsob na ang ilang information caravan ngadto sa mga barangay ug padayon ang ilang pag-abag ngadto sa mga rehistradong mag-uuma sa syudad. And then once we found out na sila yung mga umakaron, na sila yung mga gipatubo, na sila yung production karon, atugid silang gi-encourage. In fact, massive, compulsory, atugid silang gi-enroll sa insurance. Both crops and animals. Apil na siya. Ian Navarro, CCTN News. Gipahigayon ang nationwide simultaneous earthquake drill isip kabahin sa pagpangandam sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo sa ilang mga empleyado panahon sa kalamidad o insidente sama sa linog. Dali nga gipagawas ang mga empleyado sa pagtingog sa siren sa Kapitolyo timaan sa emergency. Gitudloan usab ang mga empleyado sa mga designated nga mga lugar nga makabakwitan nila gikan sa ilang tagsa-tagsa ka mga opisina. Lakip sa gipaniguro ni ini nga nagsunod sa insaktong emergency standard protocol ang mga empleyado aron masiguro ang safety sa mga kawani ug sa mga tawo nga anaa sud sa edipisyo. Mosunod, problema sa langay nga sulan sa syudad sa Sugbo, solusyonan ni Vice Mayor Tomaso Osmeña. Kana ug daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Nangita ka ba og wellness consultation o preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. The blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule. There are best out. At imano nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, makakatulong ito para mag-shrek ng mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services,
bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. Dihay Pinay namin yo og hapon, hapon nga tigulang og hubakon. Sugod siya kay iya lang hokhokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, aton gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinaot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyo si Miss J. Balik sa ato mga balita, laing kaso sa vandalismo sa syudad sa Mandawi natala. Nailahan na hinoon sa syudad, human kini nangayo og tabang ngadto sa publiko. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Sa CCTV footage sa Mandawi City Command Center, makita ang usa ka lalaki nga naghugaw-hugaw sa bungbong sadan sa Barangay Sentro gamit ang spray paint. Pipila lang ka segundo, milakaw ra usab gilayon ang lalaki. Natala kini alas 3:50 sa kadlawon Miyerkules miaging semana sa eskina C1 Avenue ug DM Court Street duol sa Mandawi City Central Elementary School. Kagahapon, gipost ang video sa Mandawi City Public Affairs Office social media page na nawagan sa publiko sa pagpangayo og impormasyon sa nakaila niini. Mitanyag pa si Mayor Tadeo Junque Uwano og 5,000 pesos aron sa makahatag og detalye nga makatino sa nagbuhat. Kaganina lang buntag, matud sa mayor nga nailhan na ang nagvandalize nga usa ka 16 anyos. Di katakda usab kining ipatawag sa buhatan sa mayor. Okay, with the community support na identify na nato,
16 years old, minor, ato nagahapon sa atong PNP, kitang buntag, isurahan sa atong CSWS together with his parents sa ginikanan niya. Ako matong giinan si Attorney Sally, pwede ba ipatawag karong hapon. Matod sa mayor nga hingusgan pa sa syudad ang pagbadlong sa mga mag-vandalize nga usa sa ilang labing hagit karon. Challenges na to kung minor, di mo gina nato, di mo kita ka pabriso na di ba? It's against our law man. Pero mo to naman tayo i-propose karon through Councilor Jen Delmar na kung mahitabo mga in the future, ma-appeal ang ma-penalize ang ginikanan. Nangita bitaw ta sige paagi ba na. Matod ni Uwano nga gihunong una nila ang pagpintal sa mga bungbong sa pampublikong lugar tungod gihugaw-hugawan ra usab pagbalik. Giawhag ang mga residente sa pagtabang og monitor sa ilang mga lugar ug isumbong kung adunay masakpan mahimong isend sa Facebook page ni Uwano o sa PIO. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gidapit sa Vice Mayor nga si Tomas Osmeña ang mga job order employee ug uban pang mga empleyado sa Cebu City Hall nga modangop sa iyang buhatan aron makadawat sa ilang nga sweldo. Subay kini sa kasagmuyo nga naangkon human masayod nga pipila kanila ang wa pa makadawat sa ilang sweldo sukad pa niadtong niangaging mga buwan. Gikauwaw ni Mayor Osmeña ang gidangatan sa maong mga trabahante. Apil sa mga wa makadawat o mga project-based employees, diin wa gyapon maproseso ang ilang mga sweldo sud sa katakda nga panahon. Tungod ni ini gibasol sa Vice Mayor ang City Administrator gumikan sa pait nga kahimtang sa uban nga mga nanabaho. Wa ra hinuoy problema alang ni Mayor Nestor Archibal kun modangop man ngadto sa buhatan sa Vice Mayor ang mga trabahante aron masulbad ang maong nga problema. Personal nga gisusi sa Department of Transportation ug uban pang ahensya ang kahimtang karon sa trapiko o kasamtangang operasyon sa Cebu Bus Rapid Transit. Kuyog ni DOTR Undersecretary Mark Steven Pastor, sila si LTFRB Board Member Greg Pua ug ubang pang opisyal atol sa pag-inspeksyon giagian sa agianan sa CBRT. Gisubay usab nila ang pag-agi sa pedestrian lane nga panag-abot sa mga pasahero ug ang pagpahimos sa mga pampublikong sakyanan sa BRT system. Kini aron makahimo og dugang pa nga mga lakang kung unsaon pagpalambo ang mao nga agianan. Matod ni Pastor nga mahinungdanon ang tinabangay sa isig ka ahensya aron masiguro ang luwas nga biyahe ug hayahay nga mga pag-commute. Tabang pagbiyahe program nga gilauman nga makatabang sa mga commuter sa Sugbo gilusad sa probinsya o sa DOTR ingon man sa LTFRB. Ang dugang kasayuran ihatod ni RV Veloso. Gilusad sa Sugbo ang labing unang tabang pambiyahe nga usa ka public transport subsidy program sa probinsya. Gipirmahan sa sakop sa Department of Transportation kun DOTR ug Land Transportation Franchising and Regulatory Board kun LTFRB ang usa ka kasabutan tali sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo karong hapon. Kini aron sa hingpit nga pagpatuman sa maong programa sa Metro Cebu. Anaa sa maong higayon sila si LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II, Mandaue City Loan District Board Member Nilo Viceno, Department of Transportation kun DOTR Senior Undersecretary for Road Transportation and Infrastructure Mark Steven Pastor ug LTFRB Board Member Greg G. Pua. Tinguha sa maong programa nga mahatagan og subsidiya ang mga pasahero pinaagi sa gibubo ni ini nga 20 milyones ka pesos nga pondo sa DOTR alang kini sa mga transport operators. Ang sabi po ng aming kalihim, Secretary Banoy Lopez, those who have less in life must have more on roads. This is what we're trying to do here. Our priority are the commuters to be from point A to point B at a specific time, at their convenience, and they know that there will always be available public transportation. Isip labing unang lokalidad nga milusad sa maong programa gilauman nga adunay mga ruta sa pampublikong bus nga masakyan sa norte diha sa Cebu IT Park ug Dakbayan sa Danau. Ingon man sa habagatan diha sa Cebu South Bus Terminal. Gilauman nga maghatag kini og dugang kahamugaway sa pagsakay sa publiko, ilabi na sa nagpadayong pag-usab-usab sa presyo sa lana tungod sa krisis sa Middle East. RV Veloso,
CCTN News. Gideklarar sa Court of Appeals nga invalid o way legal effect ang pagsuspinso sa ombudsman kang kanhi Cebu Governor Gwendolyn Garcia niadtong Abril sa miagi nga tuig. Kini human nga gitugutan sa mao nga korte ang nahimong petisyon kang Garcia subay na sa reklamo nga giduso ni Moises Garcia de Parini. Matod sa giluwatang ruling nga gidid-an sa Omnibus Election Code ang pagsuspenso sa bisan unsa nga kinsa nga mga incumbent officials atol sa panahon sa piniliay. Suma pa sa desisyon ni Associate Justice Marieta Browner, kuwaling nga kalapasan usab kini sa COMELEC Resolution number 11059 nga mahinumduman nga gireklamo ni Di Parini si Garcia tungod lang sa paghatag og special permit sa Shalom Corporation aron pagkubkob sa Mananga River sa Talisay City ug sa Lusaran River sa Cebu City atol sa kuwang nga tubig o huwaw. Mosunod, giingong panagkonsabo aron makaikya si Senador Ronald Bato de la Rosa gisubay na sa Department of Justice. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now! Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47.
Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan. Daghan kanato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga dunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, this, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. Saving all my kisses just for you. Yes! You got me jumping like a crazy clown. And I don't feature what you put in town. Since I kiss you, love your lips so wide. The things that bothers me is living like a fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-uyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon na kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nalalaro pa. Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handuman. Way laing paagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinahanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na una. Balik sa ato nga balita, gingong pagkonsabo aron makaikyas si Senador Ronald Bato de la Rosa gisubay na sa Department of Justice. Gitataw sa kalihim nga way nahitabong pagpatake sa Senate compound diadtong Mayo 13 sa gabi. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gisubay na sa Department of Justice kung aduna may kalabutan sa pag-ikyas ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang nahitabong pagbuto-buto sa armas ni atong Mayo 13 sa Senado. Suma pa ni Justice Secretary Frederick Vida nga gilantaw sa ilang special panel ang mga pipila ka mga laka nga gihimo nga mao'y nakaingon sa gingong obstruction of justice. Gisukit-sukit usab nila sa kinatibukan ang maong panghitabo kung planado ba ang giingong pag-ikyas kang de la Rosa. Gipangita gihapon si de la Rosa o gideklara ng fugitive of justice humanalutsan og warrant of arrest gikan sa International Criminal Court tungod sa giingong kalambigitan sa war on drugs kaniadto.
Maong gitimbang nila ang mga nakuhang ebidensya ug dugang pangkasayuran aron pamatud-an kung aduna bay mga nangunsabo sa pag-ikyas ni De La Rosa. Kung mahinumduman, gipaubos sa protective custody si De La Rosa sa Senado human siya ni patimaw sa miaging buwan aron suportahan ang liderato ni kanhi Senate President Alan Peter Cayetano. Pagkalabay sa pipila ka adlaw, nawagtang si De La Rosa human sa nahimong pagbuto sa armas sud sa Senado. Pasiuna lang hinuon ang nakitang findings sa special panel base sa tanang mga panghitabo ni atong Mayo 11 hangtod 14. Tungod niini, gitataw ni Vida nga walay nahitabong pagpang-atake sud sa Senado. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Senate President Sherwin Gatchalian muhatag og dakong pagtagad sa mga mahinungdanong balaod nun ug ang impeachment trial. Samtang mipadangat sa kasagbuyo si kanhi Senate President Alan Peter Cayetano humandaghan ang misaway sa iyang katungdanan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hatagan o pagtagad ni Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpasar sa mga mahinungdanong balaod noon ug pagpangandam sa impeachment trial ngadto kang Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni Gatchalian nga humana ang gitawag nilang Senate Flicks nga gihimo sa kaniadto mga sakop sa mayorya maong balik na sila sa trabaho. Maong giandam nila ang mga priority bills nga giandam gikan sa Legislative Executive Development Advisory Council kon LEDAC. Samtang nakigalay na sila sa mga tinugyanan sa balaod o ubang intelligence clusters aron magpadayon ang paghukom kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado isip impeachment court nga sugdan karong Hulyo 6. Mopatawag usab sila og caucus kon panagsabot ngadto sa tanang mga kaubanan aron mas mahanay ang mga angayang buhaton bahin sa impeachment. Nakausap ko yung mga pumunta kahapon but in the next few days we'll endeavor to talk to the different minority members. Like I said in the past, bukas naman yung ating pintuan, bukas yung ating tanggapan para makipag-usap. But I really appreciate yung mga minority members na nandoon yesterday. Sa pikas bahin, may padayag usab sa kasagmuyo ang kaniadtong Senate President nga si Senator Alan Peter Cayetano ngadto sa mga nanaway kaniya sa iyang naandang Facebook Live. Gikatingalahan ni Cayetano kung nganong daghan ang maglagot kaniya sa higayong mupadayag sa social media inay nga manarbaho. Duda niya nga buot sa mga kritiko nga ilisan ang liderato sa Senado aron makabuylo na sa impeachment trial sa ilang kaalyado. Gisaway usab ni Cayetano ang pasangil ni Senador Panfilo Ping Lacson nga moabot sa 700 million pesos ang nausik sa Senado ubos sa iyang katungdanan. Apan alang niya, nakakita ang uban pinagi siyang Facebook Live kay naa matud pa ang kamatuoran. Dati ang capacity po natin bilang Senate President at mga kasama ko bilang mga chairman ng mga committees, gagamitin natin as a platform yon for the truth. Hindi para usigin or i-persecute ang kahit sino. Iba ang prosecute, iba yung persecute. Hindi po. Gian Navarro, CCTN News. Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47.